If young Metro don't trust you, I'm gonna I believe in taking care of myself. beautiful morning. Nakakatuwang pakinggan mula sa taong nag-aaral ng psychology na hindi siya fan ng concept ng self-esteem. At kung sa panahon na to, never mo narinig ang self-esteem, baka hindi ka lang talaga mahilig sa mga tao. Ano ba yung self-esteem niyan at bakit hindi ako fan niyan? Self-esteem, by definition, kumpiyansa mo sa sarili mong halaga o kakayanan. Sabi nila, pag mababa ang self-esteem mo, mas mahiyain ka at pag mas mataas, mas nag-e-engage ka sa kung ano-anong mga bagay. Parang confidence lang na pinagtunog matalino. Ngayon, dinedenay ko ba ang self-esteem? Absolutely not. Di lang ako nakasubscribe sa idea ng self-esteem movement. Maganda yung mga argument nila na iba't iba yung magiging level ng self-esteem ng isang tao depende sa paligid niyang ginagalawan. Kapag nasa paligid ka nga naman ng mga taong lagi kang dinadown, paano ka nga naman matutuwa sa sarili mo? Pero ang tunay na tanong dito ay bakit nakabase sa salita ng iba yung halaga na binuo mo? At sino ba kasing nagsabi na dapat lagi kang matuwa sa sarili mo? Kapag hindi na nga maganda yung mga naririnig mo sa mga tao at hindi na nga maganda yung tingin mo sa sarili mo, para ka nang nagsi-self-destruction. Pwede maging baliko ang mga isip nila at diretso ang mga intensyon at mga kilos mo. Kaya kung alam mong makakabuti para sa'yo at sa ibang tao lahat ng ginagawa mo, bakit mo pa kukwestiyonin yung sarili mo dahil sa salita ng iba? Sarili mo ang pinakamalaki mong kritiko. At kung para sa'yo, hindi. Nakabase yung tinatawag mong self-esteem sa approval ng ibang tao. High self-esteem. You mean confident? Siguro naman may naka-encounter na kayong mga tao na sobrang taas ng confidence kahit walang kahit anong kamangha-mangha sa kanila. Pero kahit ganon, ang laki na napapala nila. Pero paano kung sila rin pala yung mga taong walang bilib sa sarili nila pero ginawa pa rin nila yung gusto nilang gawin? Hindi dahil mataas yung self-esteem nila, dahil ayaw nilang magsayang ng oportunidad. Meron namang mga nagsasabi dyan na mataas daw yung self-esteem nila, kaya wala silang pakialam sa sinasabi ng iba at nakafocus lang sila sa sarili nilang worth na binigay nila sa sarili nila. Pero nasubukan na ba nilang itanong sa sarili nila na in the first place, bakit sila makakatanggap ng kung ano-anong salita mula sa mga tao sa paligid nila? Tingin mo ba kung magiging bastos yung mga kilos mo, walang masasabi yung mga tao sa'yo? Pinagsasabihan ka lang pero ang sagot mo, I know my worth. Hindi na matatawag na mataas na self-esteem. Ang tawag doon, ignorance. Mula nung nagsimula yung concept ng self-esteem, malaki yung naging push ng buong self-esteem movement. At naiintindihan ko na pinapalaganap ang self-esteem dahil hirap yung mga tao na maging maganda yung tingin nila sa sarili nila. Dumagdag pa yung social media. Wala naman kasing nagsabi na dapat laging maganda yung tingin mo sa sarili mo eh. The way I see it, ang self-esteem kahit anong gawin mo ay lagi nakadepende sa tingin sa'yo ng tao. Kung tao ang magpapababa ng self-esteem mo, tumataas din yan depende sa tingin sa'yo ng tao. Bakit meron tayong urge na ipakita sa mundo yung mga nagawa at achievements natin? Ang simpleng sagot ay dahil natural lang pakiramdam na matuwa ka sa sarili mo matapos magbunga lahat ng mga kilos mo. Mas marami kang nagawa, mas magkakaroon ka ng kredibilidad, mas gaganda yung tingin ng mga tao sa'yo, and finally, gaganda yung tingin mo sa sarili mo. Isa lang siyang cycle. Ang sinasabi ko lang naman ay hindi mo kailangan ng mataas ng self-esteem para gumawa ng kahit ano. Na kapag naniwala ka na mababa ang self-esteem mo kaya hindi ka makaangat, may stuck ka na dahil pinipigilan ka ng excuses mo tungkol sa self-esteem. Hindi mo kailangan pataasin ang self-esteem. Ang kailangan mo, kumilos. It's showtime, folks. Seryosong tanong. Meron ba talagang tao na sa bawat kilos na ginagawa niya, iniisip niya na responsable doon yung self-esteem niya? Sana hindi ikaw yun. Kung sa bawat kamalian mo, tingin mo bumababa yung self-esteem mo, sobrang unhealthy ng mindset mo. Sa point na hindi na yung perception ng tao yung nagda-down sa'yo. Ikaw na mismo yung nang-da-down sa sarili mo. Personally, naniniwala ako na ang bawat tao ay merong sense of responsibility para sa bawat kilos na ginagawa niya. At kung pumalpak ka, so what? Hindi mo kailangan ng matatamis na salita para maging okay ang lahat. Instead, redemption dapat ang hanap mo. Yung urge na ma-redeem yung sarili mo para sa mga pagkakamali mo. Ayoko naman na maupo lang dyan i-overthink kung gano'ng kalala yung pagkakamali ko at isiping bumaba yung self-esteem ko dahil doon, kaya pupunta na ako ng TikTok para ipamukha sa mundo kung gano'ng kababa yung self-esteem ko. Then makakakuha ko ng panandaliang comfort mula sa mga taong hindi ko naman kilala. Hindi siya mukhang happy ending para sa akin. Alam mo yung happy ending? Pagtanggap na it is what it is, that's just how it goes. At pagtanggap na nagkamali ka kaya hindi ka na may i-stuck at gagawin mo na lang kung ano yung realistic at posible and finally ma-redeem yung sarili mo. Yan yung happy ending ng just do your thing. Isipin mo na lang na bonus na lang yung mga positive na salita na matatanggap mo mula sa mga tao. Na ginagawa mo yung ginagawa mo hindi dahil gusto mong pataasin yung self-esteem mo, kundi dahil ginagawa mo lang kung ano yung dapat mong gawin.
Kaya minsan kahit parang nagtutunog motivational na ako para sa mga sinasabi ko, ayaw ko pa rin mag-motivate. Dahil ayaw ko mag-operate ng nakabase sa motivation. It's best na mag-operate ng nakabase sa disiplina. Ano nang mangyayari kung wala na nagmo-motivate sa'yo? E di wala ka nang ginawa. Minsan parang pinapalaki lang ng motivation yung ulo mo. At ako, hindi ko papalakin yung ulo mo. Tao lang tayo, ilang bilyon tayo dito sa mundo. At hindi ka special. Ako din, hindi special. Hindi tayo special. Alam ko. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin ang katotohanan ng hindi nasasaktan. Hindi ba yun yung dahilan kung bakit tila naging norm na sa internet yung pagiging empath? Na kahit anong gawin mo, makakahanap sila ng paraan para ma-offend sa kahit anong sabihin mo. Kaya halos lahat humahanap ng paraan para i-sugarcoat lahat ng sasabihin nila or even magsinungaling sa harap ng pagmumukha mo. Lahat yun para magtunog empathetic lang. Okay, alam ko namang may mga genuine yung intention pero kailangan ba talaga maging overly sensitive para lang hindi maging masakit yung katotohanan? Ngayon, maraming mga nagsasagupuan dyan sa internet and marami rin yung mga nagsasabi sa'yo na valuable ka, ganto ganyan, you get the point. Sila yung nagpapanatili ng balance sa internet. Pero please, kapag pumasok ka ng internet, huwag ka iyak. Ang internet ay isang napakagulong lugar na pwede mong pasukin at walang garantiya na hindi ka masasaktan o ma-offend sa lugar na yun. Ikaw ang mag-a-adapt. Hindi mag-a-adjust yung buong internet para sa'yo. Puno pa naman yan ng mga tao na anonymous na malalakas yung loob dahil nakatago sila sa likod ng mga screen nila. Paggamit ng social media para magpataas ng self-esteem yung isa sa mga pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko. Okay, walang pumipigil sa'yo na i-post yung gusto mong i-post. Para yan sa pagtaas ng self-esteem mo, diba? Pero kapag dumating na yung mga negatibong komento, magdadrop na sa pinaka-ibabayang tinatawag mong self-esteem. At ang malupit, makakonsider mo yung sarili mo na biktima ng cyberbullying. Alam mo yung mas malupit, pag sinara mo yung cellphone mo, makakaiwas ka sa cyberbullying. On the other side, nandyan yung mga positive comments ng mga tito, tita, lolo at lola mo na alam mong genuine. At yung mga nakakasakang comments na obviously plastic. Mas gugustuhin ko pa makatanggap ng mga masasakit na realistic criticism sa pagmumukha ko kaysa makatanggap ng mga sugar-coated at fake compliments na magpapalaki lang sa ulo ko. O baka di ko lang talaga alam kung paano tumanggap ng compliment. Yung awkward smile pagtapos makatanggap ng compliment. Ako yun. Ang response sa compliments ay appreciation and gratitude, hindi paglaki ng ulo. Ako na yung magsasabi na hindi mo kailangan matuwa lagi sa sarili mo. Kapag lagi kang masaya sa sarili mo, yun na yun. Tingin mo ayos ka na sa kung sino ka kaya mawawalan ka na ng interest na tuklasin kung sino pa yung pwedeng maging ikaw. Walang required na level ng self-esteem ang kailangan para magawa ang isang bagay. Ang kailangan mo lang ay will at disiplina. Hindi mataas na level ng self-esteem o motivation. Hindi ko matatanggi na masarap sa pakiramdam na makatanggap ng compliment. Oo, na-appreciate ko kapag may nagsasabi sa akin na napapansin nila yung progreso ko. Pero hindi yun sapat para maging proud ako sa sarili ko. Meron o walang makapansin, hindi na yun mahalaga dahil after all, ginagawa ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Ang malaki kasing problema sa self-esteem ay yung salitang self mismo. Masyadong focus sa sarili at masyadong self-centered ng self-esteem. Ano ba yung sukutan mo ng self-esteem? Kung gaano kang kasaya sa sarili mo? Kung maganda ba yung tingin mo sa sarili mo? At kung gaano kahalaga ba yung tingin mo sa sarili mo? Lahat naman tayo may pagkamakasarili. Lahat tayo may pangunahing regard sa sarili. Sa bawat group photo ba, sinong una mong hinahanap para tignan? Sarili mo. Isang undeniable na natural instinct nating mga tao. Lahat ngayon psychologist na sa internet eh. Kasi kung sino-sino na lang tinatawag nilang narcissistic. At alam ko naman na maraming nagkalat sa social media ng mga taong self-centered. Pero kailangan ba talagang magtunog matalino pa at tawagin silang narcissist? I mean okay, naiintindihan ko, nakakaumay nga naman yung social media ng isang tao pag puro pagmumukha niya na lang yung nakabalandra. Gets ko yun. Pero isang personality disorder ang narcissism at hindi yun isang salita na basta-basta mo na lang pwedeng ibato sa isang self-centered na tao. Again, walang pumipigil sa'yo. Hindi self-esteem, hindi opinion ng mga tao. Baka sarili mo lang yung pumipigil sa'yo. Pwede mong isipin na may problema yung society na ginagalawan mo, pero sasabihin ko sa'yo na yun na yun. Kahit anong sisi mo, hindi lahat mag-a-adjust para sa'yo. Kaya kung galit ka na nga sa lahat at galit ka pa sa sarili mo, saan ka napupulutin? Di mo kailangan isipin palagi kung paano gaganda yung tingin mo sa sarili mo. At hindi mo dapat questionin yung sarili mo para sa mga bagay na wala ka nang magagawa. Instead, itanong mo sa sarili mo yung mga tamang tanong. Sino yung pwedeng maging ako? Saan ako dapat mag-focus? At ano yung kaya kong magawa?